Isa akong OFW dito sa Finland. Meron nagtanong sa akin bakit daw nadidelay ang pangarap ko. Hindi ko agad tinupad ang pangarap ko, hindi dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil pinili ko maging sandalan muna ng iba. Bilang OFW sa Dubai, nagtrabaho ako bilang sales, HR, at nagtrabaho din ako sa home care. Araw-araw akong lumalaban sa ibang bansa habang sa puso ko dala-dala ko ang responsibilidad ng pagiging panganay o kahit hindi akong tumatayong matatag. Habang iba ay nag-iipon para sa sariling future, ako ay nagpapaaral ng mga kapatid ko. Pinili ko unahin ang pangarap nila kahit unti-unti naubos ang oras para sa akin. May mga gabing pagod na ako, pero hindi pwedeng sumuko. May mga panahong gusto ko nang itanong, kailan naman ako? Pero nilunok ko ang tanong at nagpatuloy dahil mas malaga muna sila kaysa sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang pandemic, isang iglap na wala ng trabaho at sa gitna ng kaguluhan ng mundo na wala rin ang papa ko. Doon ako tuluyang napahinto. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil napagod na ang puso ko. May mga araw na gumigising ako na mabigat ang dibdib. May mga gabing umiiyak ako ng walang tunog. At may mga panahong pakiramdam ko, wala nang natirang lakas para mangarap. Pero kahit wasak, hindi ako tumigil. Lumaban ako hindi dahil kaya ko, kundi dahil kailangan. Para sa mama ko na umaasa, para sa mga kapatid ko na nangangarap, at para sa sarili ko, ayaw ko rin tuluyang mawala. At doon ko natutunan, ang pangarap pala hindi nawawalan or nawawala. Nadidili lang siya. Dinala ako ng buhay dito sa Finland kung saan muli akong natutong tumayo bilang isang practical nurse. Hindi ito bagong simula lang. Ito ay pagbangon mula sa pagkawasak. At sa tamang oras, dumadating ang pangarap na akala ko'y nalimutan na ako. Ngayon, isa na akong negosyante. May 2 na akong negosyo sa Pilipinas. Hindi sila bunga ng swerte. Bunga sila ng taong pinili ko maghintay. Ng mga panahong inuna ko ang pangarap ng iba at ng luha ng walang nakakita. Hindi ko kinakahiya na delay ang pangarap ko. Dahil habang hinihintay ko yung akin, may mga kapatid akong umaabot sa pangarap nila ng dahil sa akin. At ngayon unti-unti ko nang binubuo ang sarili kong pangarap. Mas mabagal, mas maingat, pero mas buo ang dahilan. Kung ikaw ay isang OFW na pagod na dili ang pangarap, o inuuna ang pamilya bago ang sarili, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka huli. Hindi ka talo. Hindi ka nagkamali. Nagmamahal ka lang. Ako nga pala si Abdul Jabbar Adapon, isang OFW dito sa Finland. Maraming salamat.